Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ituloy natin yung pagtalakay doon sa ma'ayir wa sifatil murashyah al-mustahak lil intikabi fil Qur'anil Karimi wa sunnatil mutahhara. Ang mga katangian ng mga karapat-dapat na maihalal sa eleksyon ayon sa Quran at sa Sunnah. Alhamdulillah. So, yung una nating natalakay, una nilang tinukoy na dalawang katangian mula sa Darul Ifta. Alhamdulillah. Al-hifdu wal-ilm, ang pangangalaga at ang kaalaman. At ang naging dalil dito, yung katangian ni Yusuf alayhis salam, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Sabi ni Yusuf alayhis salam doon sa hari, italaga mo ko na tagapangalaga sa mga imbakan ng pagkain sa lupa. Tunay na ako ay hafid, kumbaga may kakayanan, at alim, may kaalaman. So dapat dalawang katangian nito na kumpleto sa sino mang mamumuno o kumbaga nangangahas. Kumbaga sabihin na natin nangangahas o nangangarap, nag-aambisyon na mamuno. Either sa politika man ito, sa negosyo o Muslim community. Kaya nga kinuha na natin tong topic na ito. Kasi hindi lang ito applicable sa eleksyon. Applicable ito sa pangkalahatan na usapin ng pamumuno sa Islam. Na nalalaman natin dito mula rito yung mga usul, yung mga pundasyon, mga pangunahing saligan, mga pangunahing prinsipyo ng pamumuno. Hindi kung sino-sino lang ang mamumuno. Hindi ganun. Hindi yung kung sino lang yung malakas ang loob. Hindi kung sino yung nauna. Hindi yung kung sino lang yung may-ari ng lupa. Siya yung mamumuno agad-agad. Hindi pwede. May mga pamantayan, insyaAllah. May mga pamantayan na kung ang Muslim ay matapat sa kanyang relihiyon, matapat kay Allah, matapat sa Islam, matapat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matapat sa mga Muslim, sisikapin niya na kung siya man ay naghahangad na maging pinuno, may ganito siyang katangian. Kung wala, pareho rin. Di wag niyang ialok ang sarili niya maging pinuno. Kaya nga makikita natin sa ikhlas ng tao rin, makikita rin natin, hindi natin mahuhusgahan ng ikhlas, pero maari nating mapaghinalaan, kumbaga, maaari nating mapaghinalaan ang ikhlas nino man kung paano nilang kinakandak ang kanilang mga sarili sa ganitong mga usapin. Kung sila ba ay pangahas na naghahangad ng pamumuno, naghahangad ng pangingibabaw, o kung sila ba ay kumbaga makatuwiran sa usapin na ito. Na kung sila ay may kakayanan, di syempre kukunin nila yung pamumuno o ialok nila yung sarili nila na mamuno. Pero kung walang kakayanan, di mananahimik sila. Kaso ngayon baligtad Baligtad. Kaya nga totoo yung hadith. Idha duyatil amanah fantadiris sa'a. Kapag nawala na ang pagkakatiwala, hintayin mo ang araw ng paghuhukom. At ang pagkakatiwala rito, numero 1 rito, ang pamumuno. Kapag ang pamumuno ay nailagay sa hindi karapat-dapat dito, yan na, kabilang na yan sa mga tanda ng araw ng paghuhukom at laganap na yan. Hindi lang sa mga politiko, hindi lang sa eleksyon, kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Maraming mga tao ang nailalagay sa posisyon ng pamumuno, pananagutan, pamamahala na hindi naman sila karapat-dapat dito. Nailagay lang sila doon sa posisyon na yun dahil sa hocus-pocus at hindi sa kumbaga pagiging makatotohanan ng kanilang kakayanan at kaalaman sa kanilang posisyon o pinamamahalaan o pinamumunuan. At syempre ito nga ay kumbaga inalok ito ni Yusuf alayhis salam dun sa hari, hindi bilang pagpapakitang tao. Kasi baka gagamitin nga rin ng politiko ito, di ba? O ng sino mang naghahangad na mamuno. Sasabihin niya si Yusuf alayhis salam nga inalok niya yung sarili niyang mamuno. Pero hindi niya ito ginawa dahil lamang sa kagustuhan na mamuno. Ginawa niya ito
dahil wajib sa kanya ang mamuno. Dahil walang ibang gagawa nito ng mas mainam pa o mas mahusay kaysa sa kanya. At ang hari, napakatalino ng hari, nakakita siya ng matalino, kinuha niya yung tao na yun. Pero sa totoong buhay, yung bobo, kapag nakita siya ng mas matalino sa kanya, sisirain niya yun, papapatay niya yun hanggat maaari para wala siyang kakompetensya. Isasabotahin niya yun para wala siyang kakompetensya sa kanyang pamumuno. Halimbawa, merong matalinong membro ng Muslim community, may matalino, halimbawa, yung pinuno, kupal, wala na, tatraidorin niya yun. Nang sa gayon, ang desisyon ay magiging kanya lang at mananatili siyang hari sa kanyang posisyon at kung mas ambisyoso pa siya, gugustuhin pa niya ng paghahari sa kanyang nasasakupan, mapupunta sa anak niya kahit hindi matuwid. Kumbaga buhay pa siya, nangangarap na siya na mape-perpetuate yung pagpapasa-pasa ng pamumuno sa kanyang angkan. Bilib na bilib siya sa kanyang sarili, pati sa angkan niya, bilib na bilib siya. So ganun yung katangian ng masasamang mga pinuno. Yung ngay nepotism na natalakay natin kagabi. Ngayon, sumunod na maayir. Dalawa uli ito. Al-mi'yar thalithu, al-quwwatu. Ang pangatlong, standard, ano ba yung ginamit ng translation dito? Criteria. Kuwa, lakas, pagiging malakas. At itong lakas na ito ay maaring tumutukoy sa physical na lakas at syempre sa lahat ng iba pang uri ng lakas. Kasi maaring ang tao ay hindi lang physical lang kanyang lakas. Maari siyang malakas sa kanyang paninindigan, yung political will, at malakas ang kanyang talino at iba't iba pang uri ng lakas. At syempre yung amana, al-mi'yarur rabi'u, al-amanatu, ang pang-apat na kriteria, ang pagiging mapagkakatiwalaan. At syempre, ang tinutukoy dito, walang iba kundi si Musa alayhis salam. Kakasagot mo lang kagabi, nakalimutan mo na? O tulog ka pa? So si Musa alayhis salam. Sa nga yung aya, yung babae, sabi niya sa kanyang tatay, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin. Sabi ng isang babae sa kanyang ama, at yung sinasabi ng iba, ang tatay daw nito ay si Shu'aib, pero hindi, sinasabi ng mga scholar, malabo na si Shu'aib yung tatay ng napangasawa ni Musa alayhis salam, kasi wala namang binabanggit sa Quran o sa Sunnah. Kumbaga nagkataon lang talaga na nalaman ng mga tao na si Shu'aib ang nabi para sa Madian, inassume na nila na si Shu'aib ang tatay dito, pero hindi. Malaki ang diferensya ng panahon nila sa pagitan ni Musa alayhis salam at ni Shu'aib alayhis salam. Pero regardless, ito nga sabi ng babae, sabi niya sa kanyang ama, kunin mo siya na magtrabaho para sa iyo, tunay na ang pinakamainam na makukuha mo para magtrabaho sa iyo ay ang malakas at mapagkakatiwalaan. Napakagandang ang katangian nito. Na bagaman ang tinutukoy dito na magiging trabaho ng malakas at mapagkakatiwalaan ay sa kalagayan ng istijar, empleyado. Pero kung applicable ito sa empleyado, ang mabuting empleyado, yung malakas at mapagkakatiwalaan, di magiging mabuti ring pinuno, yung malakas at mapagkakatiwalaan. So dapat mas, mas hinahangad pa nga nila ng mga pinuno ang pagiging malakas at mapagkakatiwalaan kaysa sa empleyado. Kasi kinakailangan talaga na ang pinuno ay magiging mahusay sa mga bagay na ito. Dahil nasa kamay ng pinuno, nakasalalay sa kanyang napakaraming mga bagay na dahil sa kanyang mga kagagawan ay mabubuksan ang maraming mga pinto ng kabutihan. At dahil sa kanyang mga kagagawan ay mabubuksan din ang napakaraming pinto ng kasamaan.
ng katotohanan niyan sa iba't ibang mga organisasyon, iba't ibang mga jamaa, iba't ibang mga samahan ng tao, may kita mo talaga. Halos 90% ng mga problema manggagaling sa pinuno. O 90% ng kabutihan manggagaling rin sa pinuno. Kasi sa kanya talaga nagsisimula ang maraming mga bagay. Kaya dapat ganito ang pinuno, inshallah. At nababanggit sa tafsir, وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ نَسْتَخْرِجُ أَهَمُّ صِفَاتِ الْأَجِيرِ أو الْمُسْتَأْجَرِ. Na mula sa aya na ito ay makukuha natin ang pinakamainam na katangian ng ajir at musta'jar. Ajir, ibig sabihin, pinapasweldohan na empleyado, at musta'jar, kumbaga, yung kinukontrata mo na tao. So magkaiba ito. Kumbaga yung ajir, arawan, tapos yung musta'jar, kumbaga pakyawan, ganon. Al-quwwatu wal-amana, ang pagiging malakas at ang pagiging mapagkakatiwalaan. Pero nga, katulad na binanggit ko kanina, sa konteksto dito, ijara o istijar, pero mas applicable ito, kumbaga, kung sa katangian ng pinuno, mas dapat silang maging malakas at mapagkakatiwalaan, inshallah. Meron nababanggit sa tafsir, wa'addaha Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, firasatun lil mar'ati allati qalat dhalik. So ayon kay Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, nababanggit sa tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah, nababanggit na ito raw ay firasa ng babae na ito. Firasa, ibig sabihin, yun nga, yung kakayanan niya na makakita o makapaghatol sa katangian ng tao ayon lamang sa pisikal na anyo nito o mga gawain o pagkilos nito. Kumbaga, nahatulan niya ang pagkatao ni Musa alayhis salam dahil lamang sa, kumbaga, ikinilos o kahit sa anyo ni Musa alayhis salam. Sandali lang niyang nakasama si Musa alayhis salam, kumbaga, pero nakapaghatol na siya kay Musa alayhis salam na si Musa alayhis salam ay malakas at mapagkakatiwalaan. Kaya nga doon sa naiulat, sabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, afrasun nasi thalathatun. Meron daw 3 tao na pinakamatindi ang kanilang firasa. Na ang kanilang firasa na ito na nakilala nilang tao sa pamagitan lamang ng kanilang anyo o ginawa o gawain katangian, ay nakapagdesisyon sila ng maganda para sa kanilang mga sarili. Una, Azizu Misrin hina qala li imratihi akrimi mathwah. Yung isa sa mga aziz o ministro ng Egypt, sinabi niya sa kanyang asawa, gawin mong mainam ang tirahan niya. Nung napulot nila si Musa alayhis salam. Napakaganda nga kasi, kumbaga, nakita niya na mainam na bata yung napulot nila at nagdesisyon sila na kupkupin na lang ang bata. Knowing na sa panahon na ito, ipinag-utos ni Paraon na papatayin ng lahat ng batang lalaki. Di ba? Hindi ba sila nagsususpetya nun? Baka anak to ng Hudyo, tas pinaanod lang sa ilog para hindi mapatay. Pero despite that, hindi na nila, kumaga, isinantabi na nila yun, maaaring isinantabi na nila yun, at ang desisyon ng Aziz, gawin mong mainam ang kanyang pagtira rito. Kumbaga, ampunin na siya at gawing mainam ang kanyang pagtira. At yun nga, tinuring siya na parang anak. Tinuring na siya na parang anak. At pangalawa, sa mga pinakamatindi ang firasa, al-mar'atul lati qalat li abiha an Musa alayhis salam. Itong babae na ito na nagsabi sa kanyang ama tungkol kay Musa alayhis salam, ya abat istajirhu inna khayra man istajartal kawiyul amin. O itay, kunin mo siya bilang trabahador dahil ang pinakamainam na makukuha mo bilang trabahador ay ang malakas at mapagkakatiwalaan. Pangalawa yon. At pangatlo, na pinakamatindi ang firasa, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hina istaklafa Omar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
nang itinalaga niya, tinakda niya na si Omar ang papalit sa kanya. So bago pa mamatay si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, nag-nominate na siya na ang susunod na magiging khalifa, si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pero yun nga, katulad ng kung paano natin tinalakay yung tungkol sa bay'ah, hindi naging khalifa si Omar dahil sa habilin ni Abu Bakr. Naging khalifa si Omar dahil sa bay'ah ng mga Muslim, na sila ay nagkaisa na magbay'ah kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nagkaisa sila na magbay'ah. Yun ang dahilan. Pero syempre, binanggit dito yung firasa ni Abu Bakr kasi alam ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa kanyang paghahatol sa katauhan ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, tama ang kanyang naging paghatol na pinakamainam na magiging khalifa niya, kumbaga magiging pinuno pagkatapos niya, ay ang pangalawang khalifa nga na si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. So napaka gandang mga paliwanag nito sa kabutihang loob ng ating Darul Ifta. Alhamdulillah. So 4 na katangian na yung natalakay natin, di ba? Yung pagkakaroon ng kakayanan, yung kaalaman, pagiging malakas, at pagiging mapagkakatiwalaan. Al-Mi'yarul Khamis, ang panglima na criteria inshallah, al-Qudratu al-Jasmiyah was-Sihhatu an-Nafsiyah ba'da al-Mu'ahhal al-Ilmi. So ang karapat dapat daw na pinuno na o karapat dapat na maihalal ay yaong tao raw na kumbaga merong pisikal na lakas o kakayanan. At syempre malusog ang kanyang psikolohikal na pagkatao. Kasi dalawang bagay ito na importante sa pinuno. Kasi hindi rin magiging pinuno o magiging mainam na pinuno yung sakitin. Kumbaga, paano mamumuno yun kung sakitin? At syempre, paano mamumuno lalo na yung baliw? O kumbaga, may iba't ibang sakit sa pag-iisip. So matapos na tingnan yung kanyang mu'ahal al-ilmi, yung kanyang educational na attainment, so mahalaga din ang kanyang physical na lakas at ang kanyang kalusugan, inshallah, at yung matinong pag-iisip, inshallah. At sinabi nga, warada dalika fi qawlihi ta'ala hikayatun an ikhtiyari Talut malika. So nababanggit ito doon sa aya na kung saan si Talut ay itinalaga ni Allah o hinirang ni Allah, pinili ni Allah na maging hari ng mga Hudyo. Kasi sa panahon na ito, pagkatapos ito ng panahon ni Musa alayhis salam, kumbaga papasok na sila ng Palestine at gusto ng mga Hudyo na magkakaroon sila ng hari. Gusto ng mga Hudyo na magkakaroon sila ng hari. So, tingnan natin doon sa hanapin natin buong aya. Surah Al-Baqarah verse 247. So nandun yung kwento tungkol kay Talut. Si Talut yung sa Bible, pangalan niya Saul o Saul. At siya yung hari bago naging hari si Dawud alayhis salam. Siya yung pinalitan ni Dawud alayhis salam. Kasi nga, sabi ni Allah doon sa 246, balikan natin yung aya na nauna. Alam tara ilal malai min bani Israila min ba'di Musa. Nakita mo ba yung mga, yung isang grupo, o maaari rin nating masabi na isang grupo ng makapangyarihang mga tao mula sa angkan ng Israel, kasi kumbaga sila yung prinsipalya ng Banu Israel ng mga Hudyo. Sa panahon pagkatapos ni Musa alayhis salam, idh qalu linabiyyin lahum, nang sinabi nila sa propeta nila,
sa propeta para sa kanila. Hindi na tinukoy kung sino ang propeta rito. Ang nalalaman natin, di ba, pagkatapos ni Musa alayhi salam, si Yusha bin Nun. Pero pagkatapos niya, marami ng mga propetang pinadala sa mga Hudyo at minsan sabay-sabay pa sila. Sabay-sabay. At meron pang sinasabi mga scholar na isa-isang panahon, umaabot ng halos 70 ang propeta ng mga Hudyo. Sobrang tigas ng kanilang ulo. Di ba panahon nga ni Isa alayhi salam, ilan silang propeta na nakikilala natin? 3. Si Isa alayhi salam, si Zakaria, tapos yung anak niya si Yahya. So marami silang propeta. So merong isang propeta nila, sinabihan nila, ib'ath lana malika, magtalaga ka para sa amin ng isang hari. Bigyan mo kami ng hari. Nuqatilu fi sabilillah. Bigyan mo kami ng hari na sa ilalim ng kanyang pamumuno, makikibaka kami sa landas ni Allah. Kumbaga itong mga Hudyo, baka taktika na naman nila ito eh. Di ba yung mga Hudyo, inutusan sila ni Allah na magkatay ng baka kung ano-ano yung hinihiling nila kay Musa. Anong kulay, anong klase, ganito. Ngayon, inutusan sila ni Allah na mag-jihad. At nagbigay na naman sila ng kondisyon para ma-delay yung kanilang pakikipaglaban. So sabi nila, sige, mag-jihad kami pero bigyan mo muna kami ng hari. Yun nga sabi ng propeta, qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu. So sabi ng propeta sa kanila, sumusuway ba kayo kay Allah na inutusan kayo na lumaban pero hindi kayo lumalaban? Inutusan kayo na makibaka pero hindi kayo nakikibaka? Na sa halip na makibaka kayo kung ano-ano yung mga hinihiling ninyo, kumbaga. Pero sumagot naman yung mga Hudyo, qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa ambaina wa abnaina. So sabi ng mga Hudyo naman, paano hindi kami lalaban sa landas ni Allah samantalang pinalayas kami sa aming mga tahanan at ang aming mga pamilya, yung kanilang mga anak ay kinuha mula sa kanila. Kumbaga, kinuha bilang bihag. Na maaring ang pagkakabihag na tinutukoy nila dito, pagkakabihag dun sa Egypt at yung pagkakabihag na rin nila sa panahon na ito. Falamma kutiba alihimul kitalu tawallaw illa qalilan minhum. At yun nga, nang itinalaga sa kanila ang jihad, tumalikod sila, liban na lang sa iilan sa kanila. Wallahu alimum bidzalimin. Nakikilala ni Allah ang mga makasalanan. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. At yun nga, sinabi na ng kanilang propeta, tunay na si Allah ay nagtalaga na ng hari para sa inyo. Itinalaga niya si Talut bilang hari ninyo. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna. So yung hinihiling nila magkaroon ng hari. Ngayon binigyan sila ng hari, may katwiran na naman sila. Bakit? Sabi nila, bakit siya yung hari? Bakit siya yung ginawang hari? Sa halip na kami, kumbaga. Bakit siya pa yung ginawang hari? Ba't di na lang kami? So hindi talaga sila nauubusan ng ikakatwiran. Parang yung yung bata utusan mo. Ang daming katwiran para hindi susunod. Ang daming ikakatwiran. So ganito katigas ulo ng mga Hudyo. So sabi nga nila, anna yakunu lahul mulk? Anna yakunu lahul mulku alayna? Paano siyang magiging hari namin? Wa nahnu ahaqqu bil mulki wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Paano siya magiging hari namin samantalang mas karapat dapat kami na maging hari? Bandang huli, sila pala talaga yung gustong maging hari. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Bakit siya magiging hari namin? Hindi naman siya binigyan ng yaman. Mas mayaman kami sa kanya, kumbaga, ibig sabihin nila. At sabi nga nung propeta, qala inna Allah astafahu alaykum. Si Allah ang naghirang sa kanya, sa inyo. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. So dapat sundin ninyo si Talut bilang hari ninyo. Tanggapin na ninyo siya. Huwag na kayo magreklamo.
Kasi unang-una, si Allah na ang nagtalaga sa kanya na maging hari nyo. Bakit pa kayo susuway? Una, at dito binanggit na nung propeta, ang qualification ni Talut, bakit siya ang karapat-dapat lang na maging hari. Kahit pa sinasabi ng mga Hudyo, hindi naman siya mayaman, mas karapat-dapat sila na maging hari kaysa kay Talut. Sabi ng propeta, wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Si Allah, biniyayaan niya si Talut ng kaalaman at katayuan. Kumbaga malusog, matikas at malakas na pangangatawan. Si Talut, superior sa kanila, mas mayaman sila kay Talut, oo. Pero si Talut, matalino, maalam, at siya ay, kumbaga, malakas. Physically malakas, matipuno, kung ihahambing sa kanila. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha'u. Si Allah ay nagbibigay ng kanyang paghahari. Si Allah ay nagbibigay ng paghahari sa sino mang naisin niya. Wallahu wasi'un alim. Si Allah ang, kumbaga, walang pangangailangan sa kanyang mga nilikha at siyang nakakaalam sa lahat. So, ibinigay nung propeta ang qualification ni Talut na siya nga ang karapat-dapat na magiging hari nila. At yung nga nababanggit sa tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah, sabi ni Ibn Kathir rahimahullah, ay wahuwa ma'ahada a'lamu minkum, na kasama sa katangian ni Talut, bukod doon sa paghirang sa kanya ni Allah. Actually, doon pa lang sapat na na sinabi ni Allah siya magiging hari, ba't pa sila magrereklamo? Tanggapin na nila. Pero yun nga, yung mga Hudyo, matigas talaga ulo. Pero nga, bukod doon sa paghirang sa kanya, bukod sa paghirang ni Allah sa kanya, siya ay mas maalam kaysa sa inyo. So yung nga, sabi ni Ibn Kathir rahimahullah, na ito talaga yung kahulugan ng sinasabi ng propeta. Wa anbalu, wa ashkalu. Na si Talut daw, kumbaga, siya ay mas matalino kaysa sa inyo at siya ay, kumbaga, mas marangal at mas matiisin kaysa sa inyo. Wa asyaddu quwwatan wa sabaran, at siya ay mas matindi sa lakas at pagtitiis kaysa sa inyo. Wa asyaddu quwwatan wa sabran fil harbi wa ma'rifatun biha. Si Talut, sa lahat ng tao, siya ang pinakamatindi sa lakas, pinakamatiisin sa digmaan, at pinakamaalam sa digmaan. So yun ang meron si Talut na wala sila. Yung yaman nila, walang saysay yun sa pagiging pinuno. Kahit sila pa yung pinakamayaman, kung wala naman silang malakas na pangangatawan, hindi naman sila psychologically stable at hindi naman sila maalam, walang saysay yun. Dahil mas mahalaga na qualification o criteria ang katangian na meron si Talut na pinipintasan nila na mas mahirap, mas dukha kaysa sa kanila, samantalang sila mayayaman. Sinasabi dito, yung pinagmamalaki ninyo, pinagmamayabang ninyo na yaman, wala yung saysay sa pamumuno. Wala yung saysay sa pamumuno. Kaya nga dun sa, balikan natin si Yusuf alayhis salam, di ba? Hindi niya sinabi doon sa hari, gawin mo akong tagapangalaga ng mga imbakan ng pagkain sa lupa dahil anak ako ni Yaakub, apo ako ni Isaac na anak ni Ibrahim. Marangal na angkan, pero hindi niya yun ginamit. Ang sinabi niyang dahilan para kunin siya na mamuno, yung kanyang pagiging hafid at alim, kanyang kakayanan at kanyang talino. At hindi rin sinabi ni Yusuf alayhis salam, kunin mo ko na tagapangalaga sa imbakan ng pagkain sa lupa dahil gwapo ako. Gwapo naman talaga siya. Pero irrelevant yun sa trabaho. Ganun din dito. Irrelevant yung yaman nila sa trabaho. Nasa kalagitnaan sila ng jihad sa panahon na yun. Papasok sila ng Palestine. Ito na ngayon kalaban nila yung mga sinaunang mga tao sa Palestine. Sina Goliath. Ito na yun. Actually, sundalo ni Talut, si Dawud alayhis salam. Sundalo ni
Talut, si Dawud alayhis salam. At natalakay na natin ito nung nakaraan, di ba? Na si Dawud alayhis salam, yung nung napatay niya si Goliath, hindi ito kumbaga labanan ng maliit sa malaki. Actually, hindi ito ganito inunawa ng mga historian. Si Dawud alayhis salam, kasi iniisip ng tao, di ba? Si David nga, napatay niya yung malaki. Hindi yun, hindi ganun yun. Malaki nga si Goliath. Pero kung sa kakayanan, si Dawud alayhis salam, hindi siya papadala doon ni Talut, liban na lamang nakasama si Dawud sa Special Forces, pinakamagagaling sa kanyang mga sundalo. At ganun nga ang nangyari. Si Goliath, napatay niya sa pamagitan ng tirador. Pero yung tirador na yun, hindi naman yung basta-bastang tirador. Yung tirador na gamit niya, yung tinatawag nga nilang kadlafa, na hanggang ngayon ginagamit ng mga Palestino, yung bala nun, very dense na bato. Na kinukumpara nila na ang impact ng bato na yun kapag tumama sa ulo ng tao, sa sentido ng tao, para kang tinamaan ng bala ng baril. So isang tama lang ang tumama sa noo ni Goliath, patay agad siya. So hindi yun labanan ng underdog sa isang malaking kalaban. Merong perpektong husay at galing din si Dawud alayhis salam, kaya sa kanya binigay ni Talut yung trabaho. Kumbaga, sabi nga sa kasabihan, kapag merong ang problema, hindi yung basta-basta ka lang lilitaw na magiging bayani ka na. Kaya ka nagiging bayani, kaya mo nasolusyonan yung problema, kasi alam mo kung anong gagawin at mahusay ka sa kung ano man ang gagawin na solusyon sa problema. Kasi akala kasi ng mga tao, basta bigla lang silang magiging bayani, bigla lang silang makakagawa ng tama. Hindi. Ang magagawa mo lang, lalong-lalo na kapag panahon ng emergency, ay kung ano yung nakasanayan mo lang din na gawin. Kaya nga mga sundalo, laging nagtitraining. Yung mga doktor, laging nagtitraining. Yung mga nasa trabaho na nakasalalay ang buhay ng ibang tao sa kanila, lagi silang nagtitraining. Kasi bandang huli, sa lahat ng stress, sa lahat ng pagmamadali, sa lahat ng panic, kumbaga, ang magagawa mo yung kung ano yung nakasanayan mo. Ganon. So, bandang huli, kaalaman pa rin, malakas na pangangatawan, stable na psychological na katangian, ang mahalagang katangian ng isang pinuno, alhamdulillah. So, ito si Talut. Kaya nga, sabi ni Ibn Kathir, panghuli ngayong gabi inshallah, siya ay atammu ilman waqamatam minkum, na siya daw ang pinakakumpleto ang kaalaman kung iahambing sa inyong lahat. At kumbaga sa tikas, mas matikas siya kaysa sa inyong lahat. Wa min hahuna yanbaghi an yakuna al-maliku. Na dahil dito, siya nga ang marapat na maging hari, hindi kayo. Kahit ano pang pinagmamalaki ninyo, pinagyayabang ninyo, walang kwenta lahat yan. Hindi yan importante na criteria. Ito ang importante na criteria. Ang katangian ni Talut na siya ay maalam at siya ay malakas. Na siya nga, dailmin wa syaklin, hasanin wa quwatin syadidin fi badanihi wa nafsihi. Siya ang karapat-dapat na maging hari dahil siya ay nagtataglay ng kaalaman, mahusay na anyo, kumbaga matikas siya o magandang lalaki, malakas ang physical niyang katawan, yung kanyang psychological na katayuan ay stable, hindi siya baliw, hindi siya kumbaga warsyak at iba't-iba pa. Na lahat ng ito ay mga katangian na meron si Talut na wala sa iba, kaya siyang ginawang hari ni Allah, alhamdulillah. So ito yung pangilan na ito, panlima na grupo ng mga kriteria ng marapat natin na iboto. Bukas inshallah itutuloy natin ito, tatalakayin pa natin yung pang-anim at yung iba pa inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.